Officially launched na ang panibagong Honda Click 125 2023 model dito sa Pilipinas. Nagkaroon na nga ng official launching ang bagong Honda Click 125 sa Market Mall sa Taguig. Ang nakakatuwa nito ay kakalabas lang ng unit na ito sa bansang Indonesia. 2 months pa lang mula ngayon, at agad-agad ay dinala na ng Honda dito sa Pilipinas. So hindi na pinaabot pa ng 2023. So asahan na natin na i-distribute na agad ito sa mga Honda Casa nationwide within a week or more. Ang bagong Honda Click 125 natin sa Pilipinas ay merong official price na 80,900 pesos. So ibig sabihin ay 1,000 lang ang tinaas sa dati nitong price tag na 79,900 pesos. Actually, masasabi natin na napakasulit talaga ng 1,000 pesos na increase. At mamaya ay pag-uusapan natin kung ano ang mga advantages sa 1,000 pesos na nadagdag sa price tag ng bagong Honda Click 125 2023. Regarding naman sa color variation na available sa Pilipinas ay meron tayong 5 color variation, which is Obsidian Black Metallic, Pure Silvestris Gray, Pure Crimson Red, Stellar Blue Metallic at Pure Arctic White. So napakaganda ng mga color variation na available sa atin sa Pilipinas, lalong-lalo na itong Stellar Blue Metallic at Pure Crimson Red. Overall ay very attractive talaga ang mga color variation ng mga bagong scooter na ito. Ang dumating naman dito sa atin sa Pilipinas ay ang CBE's version o yung naka-shutter key na variant. Wala po yung naka-smart key na variant, at dahil hindi ito naka-smart key or keyless ay wala din itong idling stop and start system. At ang mga nadagdag naman na mga features nitong bagong Honda Click 125 2023 version ay una, meron na itong USB type charging socket na nakapaloob sa front pocket nito na kung dati ay walang takip, ngayon ay meron na pong cover para at least ay safe at hindi maulanan ang ating cellphone habang nagcha-charge. Pangalawa, naka-wavy disc brake na ito na mas aggressive pang tingnan. Pangatlo, mas malapad na din ang gulong nito sa unahan at likuran, pati ang mags nito ay nabago na din at naka-cast wheel na. So ang tire size nito at ang mags ay kapariho na po ng dating Honda Click 150 version natin sa Pilipinas. At medyo nadagdagan na din ang bigat nito ng 1 kilo lang naman, na kung dati ay 111 kilos, ngayon ay 112 kilos na. At sa fairings nito ay mayroon din mga nabago, pero minor changes lang naman. Regarding naman sa overall engine specs nito, ay ganun pa din naman at katulad pa rin ng dating Honda Click version 2 at wala namang nabago. So again, gawa natin ng follow-up review ang bagong Honda Click 125 2023 version. Tara silipin natin kung ano ang meron sa bagong Honda Click 125. Umpisahan natin sa kanyang engine. Meron itong 4-stroke, single overhead cam, liquid-cooled, enhanced smart power, fuel-injected. Meron itong exact engine displacement na 124.8 cubic centimeter. Ang kanyang maximum power ay 8.2 kW at 8,500 revolution per minute, at 10.8 Nm of torque at 5,000 revolution per minute. Meron naman itong bore na 52.4 at stroke na 57.9, at ang kanyang compression ratio naman ay 11:1. Actually yung bigger brother niya na Honda Click, merong 10.5 lang ang compression ratio, pero itong Honda Click 125 ay 11:1. Sa pagkakaalam kasi natin, kapag mas mataas yung compression ratio, mas maganda yung kickback ng engine, ibig sabihin mas maganda yung performance. Anyway, ang bagong Honda Click 125 2023 version ay wala namang nabago sa engine specification niya, the same lang talaga sa previous version. Regarding naman sa tire size ng scooter na ito, dito ay medyo mas lumapad. Meron itong 90/80, size 14 sa harap, habang 100/80 size 14 naman sa likod. Parihas naka-tubeless. Actually itong size ng gulong ngayon ay magkasing sukat na sila ng Honda Click 150 dito sa Pilipinas. Kasi dati ang size lang ng gulong nitong Click 125 ay 80/90 sa unahan at 90/90 yung likod. Mas maganda itong malapad na tire dahil mas stable sa daan, mas makapit ang grip at mas safe. Ang suspension naman ay same pa rin sa dati na telescopic fork sa harap at single shock naman sa likod. Braking system ay naka-disc brake sa harap at drum brake naman sa likod, with combi brake system. Ito yung kung mag-apply ka ng brake sa likod ay kusa ng sasama sa pag-brake ang harap ng 20%. Sa looks naman ay halos the same lang ang new version compare sa old version.
Dito pa din naman ang kanyang brake lock, napakalaking tulong sa mga incline na kalsada, para di ka dadostos. Anyway, ito pala yung version na hindi naka-smart key, at wala ding ISS o idling stop system. Diyan pa rin ang daytime running light na parang kilay, yung headlight nasa ibaba pa rin ng daytime running light, yung position naman ng signal light, ganun pa rin. Nagkaroon lang talaga ng minor changes, kaya hindi masyado halata. Dito sa new version medyo nag-iba lang kunti ang hugis ng cover dito sa handlebar at dito rin sa may lagayan ng plaka, itong black na ito. Yung old model ay pahugis V pababa, sa new model ay medyo lumapad siya at yung pahugis V na pahaba ay naging pahugis M sa gitna. Dito naman sa side fairings, ay meron na siyang parang bulsa for aerodynamics, sa old version wala itong parang bulsa. Dito naman sa front fairings bandang gilid, meron na siyang parang biyak na nahati siya sa dalawang pagitan. Sa old model wala itong biyak na ito. At dito sa kanyang headlight kung mapapansin natin ay mas naging sporty pa siyang tingnan. Medyo lumit ito, at mas hinighlight pa ng fairings o mas naging bolder ang fairings na nakapalibot sa headlight nito, mas nagmukhang aggressive palalo. Actually kahit papaano ay nag-effort pa rin talaga si Honda na at least magkaroon ng changes. Kahit maliit lang, at para sa akin, mas naging gumanda at pumorma pa lalo ang looks ng bagong Honda Click. At syempre hindi mawawala ang sabitan dito sa may bandang footboard. Mapunta naman tayo sa kanyang fuel tank capacity. Meron itong 5.5 liters. Engine oil capacity ay 0.8 liter. Yung underseat compartment niya ay the same pa rin sa dati na 18 liters. Dito naman tayo sa instrument cluster. Actually almost the same lang din naman ang instrument cluster. Yung mismong module na ginamit dito ay the same lang, pero yung information o indicator nito ay the same lang sa previous version. Isa din sa dinagdag ay ang USB charging port, na alam naman nating very useful talaga, kasi always tayong nagdadala ng cellphone, at kung may long ride tayo at nag-drain ang cellphone natin, ay hindi na tayo mamroblema sa kung saan tayo pwede makacharge. At lalo na sa mga nagtatrabaho as delivery rider, like Foodpanda, Grab, Lalamove, ay sobrang useful talaga ito, dahil alam naman natin na cellphone talaga yung pinaka-ginagamit nila sa trabaho para makontak ang kanilang mga kliyente, at meron na din siyang side pocket para hindi mabasa ang cellphone mo habang nagcha-charge. So goods na goods ito dahil meron ng USB charging port. Kilala din ang Honda Click sa napakatipid sa consumption ng gas, at ang Honda Click ay may fuel consumption na 51.7 km per liter. Beruin mo yon sa isang litro mo na gasolina ay kaya niyang abutin ang 51.7 km, sobrang layo na po nun. Karamihan sa atin mga Pinoy ay scooter motorcycle talaga ang nakasanayang gamitin sa pang-araw-araw. Pang-service sa trabaho, pang-business, pang-hatid sundo, pamalingki. Napakadali lang kasing i-drive ng mga scooters, napakagaan dalhin, matipid sa gas at presyong pangmasa pa. Kaya pumatok talaga ang Honda Click 125 sa panglasa ng Pinoy, dahil halos andito na lahat sa kanya. Hindi masyadong mahal, smooth i-drive, napakadaling imaniobra at good for beginners, maliit lang at hindi takaw sa space, tipid din sa gasolina, at syempre merong lagayan ng mga gamit sa footboard. Sakto lang ang engine specification at maporma na din talaga ang external looks. So ano ang masasabi niyo sa bagong motor na Honda Click 125 2023 version? Paki-comment sa comment section down below. So dito na natin tatapusin ang ating video mga kamoto. Kung bago ka pa lang sa channel ko at hanap mo ay mga ganitong video content ay mag-subscribe ka na sa aking channel. Hit mo na rin ang notification bell icon para lagi kang updated sa aking mga videos. Paki-follow na rin ang ating Facebook page. Maraming salamat at ride safe.